Meron po tayong isang breaking news ngayon dito. At ito po ang tungkol kay Ripple, isa sa pinakamalaking cryptocurrency companies sa mundo. At sila na po ay opisyal ng umatras sa kanilang cross appeal laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Sa madaling salita ay tapos na po ang matagal ng laban sa pagitan ng Ripple at ng US SEC. Pero bakit po umatras ang Ripple? Ano po ang magiging epekto nito kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang kaso ng Ripple laban sa SEC. Kaya yan, balikan po muna natin kung paano nga ba nagsimula ang kasong ito. Noong taong 2020 ay kinasuhan po ng SEC ang Ripple dahil po sa pagbebenta umano nito ng unregistered securities sa pamamagitan po ng XRP. Ayon po sa SEC, ang XRP ay isa daw uri ng security at hindi lang basta isang cryptocurrency. Kaya dapat daw po itong sumunod sa mga batas ng US na nagre-regulate sa mga financial securities. Ngunit matagal na itong itinanggi ng Ripple. Ayon po sa kanila, si XRP ay katulad lamang ni Bitcoin at Ethereum kung saan ay isang digital asset na hindi dapat saklawin ng SEC regulations. Dahil dito ay humaba ang laban sa korte at naging isa ito sa pinakamahalagang kaso sa crypto history or kasaysayan ng crypto. Ngayon ay ano po ang naging desisyon ng korte? Noong taong 2023 ay nagbigay po ng desisyon ang hukom or na si Judge Analisa Torres kung saan ay sinabi niyang ang bintahan po ng XRP sa retail market ay hindi isang security. Pero ang pagbebenta po nito sa mga institutional investors ay sakop ng SEC regulations. Dahil dito, inutusan po ng korte ang Ripple na magbayad ng $125 million bilang multa sa kanilang institutional sales. Ngunit, hindi po dito natapos ang laban. Parehong umapila ang SEC at ang Ripple, kung kaya't mas lumawak pa ang kaso. At ngayon ay, ayan, yung breaking news natin ngayon ay bakit po biglang iniurong ng Ripple ang kanilang cross appeal. Ayan. Sa pinakahuling update po natin ngayon ay in-announce na po ng Chief Legal Officer ng Ripple na si Ginoong Stuart Alderoty na iniurong na po nila ang kanilang cross appeal matapos na umatras din ang SEC sa kanilang apila. Ibig sabihin ay parehong sumuko po ang dalawang panig sa kanilang appeals at opisyal nang natapos ang kaso. Yan. Kaya bilang bahagi ng kasunduan, ang SEC ay makukuha po nila ang $50 million mula sa $125 million na ipinataw ng korte kay Ripple. Maliban dito ay ibabalik naman ang natitirang $75 million kay Ripple. At hihilingin ng SEC sa korte na tanggalin ang injunction o restriction laban kay Ripple. Dahil dito ay malaya na po ang Ripple na ipagpatuloy ang kanilang negosyo ng walang hadlang mula sa SEC. Ngayon ay ano po ang epekto nito kay XRP at sa crypto market. Ngayon, napakalaki po ng epekto nito sa hinaharap na XRP at sa buong crypto industry. Una ay posible pong tumaas ang presyo ng XRP dahil mawawala na ang mga legal na balakid sa operasyon ng Ripple. Sa katunayan ay tumalon na po agad ang presyo ng XRP matapos lumabas ang balitang ito. Pangalawa ay mas maraming kumpanya at financial institutions ang posibleng gumamit ng XRP para sa kanilang on-demand liquidity services or ODL services. At pangatlo ay ito ay isang malaking panalo para sa buong crypto industry
dahil pinapakita po nito na hindi lahat ng cryptocurrencies ay dapat ituring na security, kundi isang bagay na maaring magamit ng iba, maaring magamit ng iba pang crypto projects na may parehong kaso sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Una, ang tagumpay po ng Ripple ay maaaring magbigay ng gabay sa ibang bansa, kasama na po ang Pilipinas, sa kung paano po nila i-regulate ang crypto industry. Pangalawa ay dahil nawala na po ang kaso, mas mataas ang tiwala ng investors kay XRP. Kaya maaari pong tumaas ang demand nito sa market. At ang panghuli, dahil po sa mas maraming negosyo ang maaari pong gumamit ng XRP, mas magiging mainstream na po ito na posibleng magbukas ng bagong oportunidad para sa ating local crypto community. At sa kabuuan ay ang pag-atras po ng Ripple sa kanilang cross appeal ay isang matalinong hakbang, dahil hindi na po nila kailangang gumastos ng mas maraming oras at pera sa legal battle. Malinaw na ito ay isang panalo para kay Ripple at sa buong crypto community, lalo na sa mga naniniwala na ang crypto ay hindi dapat ituring na isang security sa ilalim ng traditional na financial regulations. Pero hindi pa ito ang katapusan ng laban. Ang SEC ay patuloy pa rin sa pagsisiyasat ng iba pang crypto companies tulad po ng Binance at saka Coinbase. Kaya't ang nangyari po kay Ripple ay maaaring maging precedent o gabay para sa mga susunod pang legal na laban sa crypto space. Ngayon, ngayon at tapos na ang kaso, ay ano kaya ang magiging sunod na hakbang ng Ripple? Ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse, ang Ripple CEO, mas lalo daw po nilang palalakasin ang operasyon nila sa US at maghahanap ng mas maraming partnerships sa mga financial institutions. Sa madaling salita is XRP is back in business. Ayan. Para sa mga XRP holders at crypto traders naman dito sa Pilipinas, ito po ay isang magandang pagkakataon upang pag-aralan natin kung paano po tayo makikinabang sa bagong development na ito. At syempre, huwag po natin kalimutan na laging mag-research bago po tayo mag-invest. Ang crypto market ay mabilis po kasing magbago, kaya mahalaga pong manatiling updated po tayo at saka informed. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.